Part 2 ng Boracay on a Budget. Sa episode na to, panoorin kung paano kami nakascore ng free food mula fishing hanggang pagluto ng fresh catch. Panoorin din kung saan kumain sa Eat All You Can na 250 lang. Super sarap at sulit. Sama na rin namin ang room tour dito plus rates para may idea kayo sa stay. At bukod sa food at adventure, samahan din kami sa random island moments. Like si ate na tudusayaw sa budots. Gumising kami ng maaga para subukan mag-fishing dito sa dulo ng Station 3 sa Boracay. Medyo hidden spot siya kasi kailangan mo munang dumaan sa maliit na cave at maglakad sa mabatong part bago makarating sa pinakadulo. Medyo mahirap at madulas yung daan, parang free obstacle course na kasama sa adventure. Pero kaya naman basta dahan-dahan lang. Pagdating namin sa pinakadulo, sulit agad kasi solo namin yung buong spot. Perfect talaga kung gusto mo ng peaceful na fishing experience dito sa Boracay. Yung dagat dito medyo malumot ngayong araw kaya ibang vibe siya kumpara sa white sand area. Kaya ayun, imbes isda ang mahuli namin, lumot lang ang kumagat. Kaya naisip naming maghanap na lang ng ibang spot kasi mukhang mas ganado pa yung lumot kaysa sa mga isda. Balik ulit kami sa mabatong daanan at dumaan ulit sa mini cave. Medyo nakakapagod, pero sulit pa rin kasi habang hingal ka na, bumabawi naman yung sobrang gandang view sa paligid. Naghanap kami ng e-trike at sinabi namin na dalhin kami kung saan may fishing area. Dito kami dinala sa Tambisaan Port at sabi nila marami raw mahuhuli dito. Kaya ayun, excited kami. Malinaw ang tubig dito sa Tambisaan Port, parang resort vibes na rin. Dito muna kami nagtry mag-fishing sa gilid. Kailangan ko pang lumusong sa tubig para makakas ng malayo kasi kahit sobrang linaw, madami ring basura sa ilalim. Kaya ayun, unang huli ko basura agad. Pero sulit pa rin kasi may nakita kaming seahorse dito. Lumipat na kami ng pwesto, dito naman kami ngayon sa lumang port ng Tambisaan. Napakaganda dito, may crystal clear water na tubig. Parang gusto mo na lang tumalon at mag-swimming habang naghihintay ng huli. Quick facts lang, ang Tambisaan Port isa sa mga chill at underrated na spot dito sa Boracay. Sobrang linaw ng tubig at tahimik compare sa White Beach, kaya relaxing talaga yung vibe. Perfect dito mag-swimming, snorkeling, fishing o tambay lang habang nag-i-enjoy sa ganda ng view at fresh na hangin. Ito na yung first catch of the day. Medyo masaya kami kasi akala namin wala na talaga kaming mahuhuli. Pero ayun, nakahuli rin kami ng GT. What? Short for Giant Tiki. Eto naman yung second huli namin, maliit lang pero pwede na rin pang laman siya. Medyo nahirapan akong tanggalin yung maliit sa hook, dahan-dahan lang ako kasi kahit maliit siya, matalas yung ipin. Tinuloy-tuloy lang namin yung fishing ng ilang minuto pero wala nang kumagat, parang pinaglalaruan na lang yung lure namin. Pero enjoy pa rin kasi sobrang ganda ng view dito. Uwi muna kami para lutuin yung huli namin kasi gutom na rin kami. Quick room tour lang tayo guys. Dito kami nagstay sa Greenpoint Residences located sa Station 3 at sobrang ganda talaga ng place, mga 2 minutes lakad lang beach na. Kumpleto na sa gamit kaya very comfy ang stay namin. Parang bahay lang habang nagbabakasyon sa island. Malinis yung room, maaliwalas at relaxing yung vibe kaya sulit na sulit para sa budget trip namin. Tahimik din yung area kaya masarap magpahinga pag pagod na sa island adventure. Simple pero sulit at talagang magandang option kung gusto nyo ng budget-friendly stay na maayos at comfortable. May hot and cold shower pa kaya perfect pang banlaw after buong araw na gala, fishing at lakaran sa Boracay. Eto na yung isda na huli namin. Nilinisan namin mabuti tapos prinito namin hanggang maging medyo crispy. Sa totoo lang medyo duda pa ako kung masarap ba siya. Pero pagkatikim ko, ayun, napakilig ako sa sobrang sarap. Nagpahinga kami saglit kasi medyo naulan. Pero dahil certified mangingisda na kami, nilaban pa rin namin ang pagpunta sa next fishing destination. Mga 15 to 20 minutes biyahe via e-trike mula sa stations, papuntan sa fishing spots. Ang Puka Beach sa Boracay ay perfect para sa chill at peaceful island vibes. Kilala ito sa malinaw na tubig, natural na paligid at mas tahimik na atmosphere kumpara sa White Beach. Perfect for swimming, sunset watching at relaxing. Nag-swimming muna kami saglit sa dagat tapos naghanda na ulit para mag-fishing. Hindi rin nagtagal, nakahuli din ako. Hindi ko sure kung anong klaseng isda to, pero sobrang saya ko kasi may nahuli agad ako. Excited na sana ako mag-ambisyon ng maraming huli. Kaso si Decathlon fishing rod ko nag-quit bigla, nag-snap, nabali, kaya game over agad. Pero tinry ko pa siyang ayusin at ipilit, pero wala na, nag-resign na rod ko. Naglakad-lakad muna kami sa area ng mga locals dito sa Puka Beach tapos naabutan namin yung kasiyahan nila. Eto, tignan nyo budots dance ni ate. Nagutom na talaga kami kaya naghanap na kami ng makakainan. Buti na lang may nakita kaming masarap at super sulit na Eat All You Can. Sulit na sulit kasi ang daming choices ng ulam. After ng nakakapagod na lakaran at fishing adventure namin, parang ito na yung reward namin. Kain kung kain, walang uwian hanggat di busog. $2.95 lang! Dito lang yan sa La Carmela de Boracay. Araw-araw iba-iba yung mga ulam nila at laging super sarap. Dagdag mo pa yung mga fresh fruits. Actually, pangalawang kain na namin dito kasi perfect talaga siya kapag gusto mo ng Eat All You Can na budget-friendly. Umuwi na muna kami para makapagpahinga saglit. Ito pala yung nahuli naming isda. Sabi nila sobrang sarap daw nito ihawin kaso bawal mag-ihaw dito sa tinutuluyan namin. Kaya ayun, pinatulog muna namin siya sa freezer para hindi mainitan.
Sa hapon, hindi na masyadong nagpakita yung araw at medyo masama pa rin yung panahon. Kaya dito muna kami sa dagat, chill-chill lang, ligo-ligo muna habang hinihintay gumabi. Kahit gloomy yung weather, solid pa rin yung island vibes. Sa gabi, sumabay lang kami sa konting nightlife para ma-enjoy yung vibe ng lugar. Enjoy lang sa dami ng tao at music. Tapos biglang may fireworks pa. Grabe, sobrang saya ng eksena. Parang eto na ata yung pinaka-perfect na ending natin. Teka, hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong pwedeng gawin dito sa Boracay kaya hindi pa dito nagtatapos ang adventure natin. Kung may kaunting budget pa na natira, marami pang sulit na activities na pwede nyong subukan na hindi naman sobrang mahal. Abangan nyo ang part 3 dahil ipapakita ko sa inyo yung mga budget-friendly activities na swak sa bulsa pero sulit na sulit para ma-maximize nyo ang Boracay experience. Thank you for watching. Don't forget to subscribe for more adventures and videos. See you on the next one.